Iwasan mo tong apat na bagay na ito kapag kumuha ka ng housing loan. Kumuha ka ba ng housing loan sa bank o kaya sa Pag-ibig at patapos mo ng bayaran ang iyong down payment? Ito ang mga dapat mong iwasang gawin para hindi ka mapahamak o ma-disapprove sa iyong housing loan. Number 1, wag na wag ka muna kukuha ng kahit anong loan na malaki ang amount, lalo na yung mga 6 digits pataas. Kasali dyan yung auto loan, personal loans at iba pa. Bakit kaya? Kasi kung yung income mo ay hindi pa ganun kalakihan, tapos magsasabay pa halimbawa yung car loan mo o yung personal loan mo sa iyong house loan, maaari sabihin ni bank o ni Pag-ibig, paano mo babayaran itong house loan kung nagbabayad ka din ng malaki sa kotse o sa personal loan mo. Number 2, wag na wag kang madedelay sa pagbabayad ng mga utang mo, lalo na kapag 6 months before mag-end ng down payment mo. So kung may current loan ka na before mag-house loan, dapat wag na wag ka madedelay ng payment kasi maaaring maging red flag yan para hindi ka i-approve sa house loan mo. Bakit? Ganito ang thinking ng financial institution. Ito nga maliit na obligasyon pa lang ay hindi na nababayaran on time. Paano pa kaya itong house loan na milyon ang halaga? Number 3, wag na wag ka magiging co-borrower sa iba, lalo na kung hindi kalakihan ang iyong income. Dahil sa mata ng bangko o Pag-ibig ay mag-share kayo ng responsibility sa house loan ng co-borrower mo, kapag ikaw naman ang nag-apply, baka hindi ka na ma-approve. Number 4 at pinaka-importante sa lahat, wag na wag kang lilipat ng trabaho 6 months before mag-end ng iyong down payment. Lalong-lalo na sa maliit na sweldo o salary, i-strategize mo yung pag-resign mo. Kasi mahihirapan tayo magpa-approve ng house loan mo kung bago ka sa employer mo, tapos mababa pa yung income mo. Follow for more real estate tips.